Ngayong gabi, bangkay ng isang bata sa Cebu. Halos pugot at naagnas na nang matagpuan malapit sa isang ilog. Ano kayang nangyari at bakit ganito ang sinapit ng kawawang paslit? Posible po nilagay doon kasi mismo na ng general po ayaw maniwala na nalaglag siya doon. At isang binatang estudyante sa Rizal nakapag-around the world ng libre. Paano kaya niya ito ginawa? Fully funded po siya. Maraming kabataan din, hindi lang sa Pilipinas yung nagiging kalaban mo, meron ka pang kalaban sa ibang bansa. So, technically speaking, grabe po yung competition. Ako po, si Rafi Tulfo, ang kapatid mo. May kasabihan sa wikang Ingles, no parent should outlive their child. Sa Tagalog, hindi dapat inililibing ng magulang ang kanilang anak. Ngunit sa kasong ito, parang sinakluban ng langit at lupa ang isang ama na makita niya ang kanyang nawawalang anak sa isang ilog na halos pugot at di na makilala ang bangkay. Nung araw pong Huwebes, Pizza 9, nagsama po kami bandang alas 10 hanggang alas 11. Dito, nakahiga pa siya sa paa ko. Tapos kinukutuhan ko pa siya. Pagka alas 11:38, tinignan ko sa cellphone ko, pumasok yung magkapatid dyan, doon galing. Tapos yung bata ko po, bumangon. Sabi ko, saan ka punta? Nakita man niya, susunod siya doon. Doon lang ako pa maglaro. So, okay lang sa akin dahil wala nang sasakyan. Kuha na sa akin, okay lang. Dito lang ako nagantay hanggang alas 12. Pumunta na ako doon, wala na sila dyan. Matapos magtanong-tanong ni Prince sa mga kapitbahay, walang makapagsabi kung nasaan ang kanyang 6 na taong gulang na anak. Hanggang alauna, bumaba ako, kumain na lang ako. Tapos naglibot ako, nagtanong kung saan sa mga bahay, kung nasa Gio hanggang sa alas 3, pababa naman ako. Inaano ko yung nagkasalubong kami sa sa dalawang bata. Basang-basa sila, tapos tinanong ko kung saan si Gio, bakit dalawa lang sila lumating. Tapos sabi nila, nagsikuhan pa sila bago sila sumagot sa akin. Bandang alas 3 yun. Tapos hindi daw sumama si Gio sa kanila. Tapos nagbanggit daw siya na hindi daw siya sumama dahil matatakot siya kay Papa, sabi. Tapos nagsikuhan sila. Tapos sinabi ko naman sa kanila na baka inano niyo iniwan niyo doon. Baka anong ginagawa niyo, hindi nilang sinabi sa akin. Matapos sumama ni Gio sa kanyang mga kaibigan, walang kamalay-malay si Prince na ito na pala ang huling pagkakataon na makikita niyang buhay ang kanyang anak. Habang ang alam naman ng mga kaibigan ni Gio, umuwi na ito sa kanilang bahay. Dito na nagsimula ang isang linggong paghahanap kay Gio. May nag-chat sa akin na nagpo-post na daw yung ama na nawawala daw si Gio. So ganun, parang naano ako ba. Tapos yung sabi ko kung hindi talaga siya makikita within 24 hours, sabi ko sa kanya na pupunta talaga kami dyan para magtulong sa paghanap. Talagang hindi makapaniwala si Eve nang matanggap niya ang tawag na nakita ang katawan ni Gio na nasa decomposing stage na. Nasa bahay po ako, tinawagan ako ng pulis, si Sir Navarro. Sabi niya na, ma'am, nakita na po namin may nakita kaming katawan, kasama daw niya si JR. Sabi niya, pero parang matagal na parang matagal na yung katawan niya, baka kasi nag-decomposing na kasi. So hirap ma-determine or ma-verify, tapos wala pang ulo. So talagang doon pagtanggap ko ng tawag, parang napakasakit kasi sana kung nakita man siya, sana buo lang sana, pero nangyari sa kanya marang hindi katanggap-tanggap ba. Habang nag-iimbestiga at naghahanap ng leads ang pamilya ni Gio, pati na rin ang mga kapulisan, nakausap nilang isang matandang lalaki na nakita daw ang pagtawid ng 3 bata. Diyan, kita ko sila diyan. Pagsaka des karsada,
Ya, nalabang sila wala ko kita. Nakausap din namin ang 13 years old na isa sa mga huling nakasama daw ni Gio bago ito mawala. Ngunit hindi naging madali ang nasabing panayam dahil tila pa konti-konti lang ang sagot na nakukuha namin mula sa binatilyo. Nasaan kayo nun? Saan kayo pumunta nun? Doon sa Ulbo. Saan po? Ito sa Ulbo. Yung ilog? Anong ginawa niyo dun sa ilog? Naliligo. Tapos yung naligo dun sa ilog, saan kayo pumunta? Dito sa bahay. Naglalaro ng cellphone. Pagkalaro niyo ng cellphone, umalis pa kayo ulit? Hindi na. Pero bago daw sila pumunta ng ilog, dumaan sila ng Pakwanan kung saan sila nakita ni Tatay Maximo. Pumunta ng ilog. Kasama pa namin si Gio. Narigo kami sa ilog. Si Gio kay uwi namin daw. Doon nang huling nakita namin si Gio sa ilog. Pero base sa CCTV footage na ito, hindi na nila kasama si Gio nang sila ay pumunta sa ilog kung saan sila narigo. Ano ba talagang nangyari kay Gio? Siya ba'y biktima ng isang malagim na krimen? Sinong suspect? At bakit halos ugot na ang bata nang matagpuan ang kanyang bangkay? Palaisipan pa rin sa mga otoridad kung ano ang nangyari kay Gio. Kaya naman, upang mabigyan tayo ng linaw sa misteryo ng kanyang pagkamatay, mismong si Tatay Prince na ang sumama sa amin upang balikan ang mga huling sandali ng kanyang anak. At saka yung ano nila, istorya nila limited. Kung ano lang itatanong mo, yun yung sasagutin nila. Hindi para yung tutuloy, di ba? Na-interview niyo yung ama. Apo. Yung ano niya parang diretso. Apo. Yung sa kanila, hindi. Matapos ang 10 minutong paglalakad, paakyat ng bundok, at pagbaba ng bangin, dito ay pinakita sa amin kung saan nakita ang wala ng buhay na katawan ni Gio. Yung plastada niya po, ma'am. Ganun. Ganun po siya. Para ganun siya. Dito ang ulo. Oh, ito yung ulo, tapos dito yung kwan. Dalawang paa dito. Oh, Tapos yung kamay. ayan, kasi siya kasi 6 years old. Base sa salaysay ng mga kalaro, sa kabilang direksyon daw huling nakita si Gio at doon lamang daw ito nawala. Kaya doon nag-focus ang search and rescue operation. Sinabi niya doon na doon nga yung ano, direksyon. Kaya yung searching namin na-divert doon lahat papunta sa banghouse ng ama. So yung search and rescue, doon kami focus. Dahil na rin sa mga pahayag ng pulis, unti-unti na naming naunawaan kung bakit sa pakiramdam ni Prince ay hindi aksidenteng nangyari sa kanyang anak. So far wala talagang eyewitness. Pero yung dalawang bata, inconsistent talaga yung statement nila. Yung una, hindi sila pumunta dito. Yung pangalawa namang interview, pumunta sila sa Watermelon. At saka yung interview din nila, nagsama sila doon sa Ulbo River. Hindi man mag-deny yung CCTV na sila talaga dalawa lang naliligo doon. Kasi sabi ng mga bata, 3 silang pumunta doon, pero sa CCTV 2. At saka sabi ng dalawang bata, sila lang yung naligo, tapos yung anak niya, si Gio, nakaupo lang. So, mga ilang minuto, umalis daw. So, yung ano nila, statement, parang hindi talaga magkatugma sa CCTV. Sunod naman kaming isinama sa lugar kung saan nakita ang basag na bungo ni Gio. Dahil naagnas na ang kanyang katawan, maaaring pinagpiestahan na ito ng mga hayop, kaya napalayo na ang parte ng kanyang bungo. Dito nakita yung broken skull niya. Sabi ng doktor na nag-autopsy, baka animal bite yung cause ba. Galing doon, kinain ng mga animal, mga halo, parang ganun ba. Kami ay sinama ni Prince sa barracks ng kanyang pinapasukan, kung saan niya kasamang tumira ang kanyang 2 anak dahil mayroon daw ikukwento ang mga ito. Sa tingin ko po, pinatay yung anak ko. Yun ang nararamdaman ko dahil yun ang anak ko,
hindi umaalis nang siya lang mag-isa at hindi siya makarating doon kung wala siyang kasama. Nang tanungin namin siya tungkol sa posisyon sa katawan ng kanyang anak nung nakita ito, ito naman ang kanyang revelasyon. Posible po nilagay doon kasi mismo na ng general po ayaw maniwala na nalaglag siya doon tsaka naanod. Kung naanod siya doon, hindi plastada yung forma niya. Nakadapa po. Iba't ibang teorya ang lumutang sa pagkamatay ni Gio. Pero sa opisyal na pahayag ng mga otoridad, lumalabas na aksidenteng nangyari sa bata. Bagay na hindi matanggap ng kanyang ama na si Prince. Ano ma'am? Hindi ko matanggap. Sa ganun lang sitwasyon. Hindi kasi alam ng mga tao na kung gaano kasakit, kinikimkim. Sa loob, parang iisip ko na naguguluhan ako sa pangyayari, wala akong silbi pag-ama. Dahil hindi ko siya natulungan kung anong nangyari, hindi ko siya nahanap agad. Yun po, yung sarili ko po, yung inano ko, yung sinisisi ko po. Para makatulong kay Prince at sa isa pa niyang anak na bunso, kami ay nag-abot ng kaunting tulong para sa kanila. Sir Rafi, salamat. Marami pong salamat sa binigyan niyo pong tulong dito sa akin po. Tapos sa mga tao niyo po, na-appreciate ko po silang lahat. Sana po, Sir Rafi, mahanap po natin yung justisya po para sa anak ko po. Dahil yun lang po, inaangad ko. Justisya lang po kung anong nangyari po sa anak ko po. Ayon sa mga pulis, sarado ng kaso. Maliban na lang kung may lulutang na testigo na magkukwento sa totoong nangyari kay Gio. Susunod! Tara na! Mag-around the world travel tayo ng libre. Paano nga ba yan nagawa ng isang estudyante? Pangarap ng karamihan sa atin ang makapag-travel sa iba't ibang bansa. Pero sa ilan, nananatili itong pangarap lamang. Ngunit ibahin niyo ang isang estudyante sa Rizal dahil ang kanyang pangarap na makapag-abroad sa maraming bansa natupad niya sa murang edad. At ito pa, partida. Nagawa niya ito ng libre. Ayaw niyo maniwala? Eto, panoorin. Dami ko nang pinuntahan sa Saudi. Hindi ako nag-work, nag-travel lang ako. Hindi pa po ako nakapag-travel sa ibang bansa. Kung may pupuntahan man akong bansa sa sa South Korea, kasi po fan po ko ng mga K-dramas, ganun po. Malaysia, Singapore, Cambodia, Thailand, USA, Taiwan, China, Japan, at Europe. Name it all. Dahil tila magkakapitbahay lang daw ang mga bansa na ito para kay Rohel na kung mag-travel around the world ay sunod-sunod. I have been traveling to 9 countries na po. So with the help of fully funded opportunities, nakapunta na po tayo sa Malaysia, Cambodia, Singapore, Thailand, Indonesia, and other countries po. And lahat po yun ay sa tulong po ng ating pagsisikap. Kung tiyaga at talinong pag-uusapan, pambato na ng Pilipinas itong si Rohel Elizaga, 22 years old,
mula Binangonan. Nagtapos lang naman siya ng summa cum laude at laging pinapadala sa iba't ibang bansa upang i-represent ang Pilipinas sa mga academic convention. Hindi lang sa Pilipinas yung nagiging kalaban mo, meron ka pang kalaban sa ibang bansa. So, technically speaking, grabe po yung competition. Karaniwan, ang mga ganitong kaganapan ay naglalayong magbigay ng pagkakataon sa mga eksperto, estudyante at iba pang mga kalahok na magbahagi ng kanilang mga kaalaman at ideya. Mahigpit ang labanan dito, pero sinisigurado naman daw ni Rohel na hindi siya magpapahuli. Like for instance, yung event ko po sa USA, yung MCW Young Leaders Fellowship. So ang nag-apply po nun is around 4,000 po sa buong mundo. And pumili lang po sila ng 26 delegates sa worldwide. And we're lucky enough to represent the Philippines po sa conference na yon. Dagdag pa ni Rohel, ang pagiging isang youth delegate ay hindi lang basta-basta travel. Isa rin itong malaking oportunidad para ipakita sa lahat ang ating talento at ang tunay na ugali ng mga Pilipino. Lagi ko pong pinapakitang energy talaga whenever I go out of the countries and attend that events po is yung live energy po na meron yung Pilipino, yung pagiging masiyahin, and yun po talaga yung lagi nilang nagugustuhan sa mga Pinoy, like yung energy, sayaw kung sayaw, kanta kung kanta, perform kung perform. So yun po yung lagi nilang hinahanap sa mga Pinoy, kaya ibigay natin yan. Ang talento at pag-uugali na pinapakita ni Rohel ay malaki ang ginagampanan sa kanyang personal na advokasya. Ito ay ang pagmalaki ang Pilipinas. Ini-introduce ko po yung ating bansa in a way na talagang tatatak po yun sa kanila, na talagang magiging memorable po yung experience nila sa Pilipinas, na kapag naisip nila yung word na Philippines, masayahin to, energetic to, and talagang kaabang-abang yung mga delegadong nagmumula sa bansang ito. Kwento naman ng partner ni Rohel na si Jack Pineda. Wala nga raw nakakaalam sa pamilya ni Jack na ganito na lamang ang kanyang dedikasyon sa bagay ni ito. At first, wala talaga akong idea na nag-a-apply po pala siya for that convention niya po dun sa Malaysia po. Tapos, nung nasabi niya po na natanggap po siya, ayun, tuwang-tuwa po kami kasi parang bibihira lang po yung mga ganung chances po na makuha po sa ibang bansa. And first apply niya po nun internationally and nakuha po siya. Pero hindi raw maiwasan na kung minsan itong si Rohel may pagdududa pa rin sa sarili niyang kakayahan. Kaya todo support ang kanyang kaibigan. Ang dami pa po niyang doubts. Paano po kaya kapag nasa ibang bansa na siya, yung mga requirements po niya sa passport. Ako naman po, syempre, support lang as his partner po. Lagi ko siyang ina-advise ng anong dapat gawin. Siguro yung mga nagiging hindrance lang po sometimes kung bakit ako nagkakaroon ng ganong pag-iisip, kung bakit ako nagda-doubt sa sarili ko, is yung mga rejections din po na natatanggap ko sa mga iba't ibang programs. Ang ate naman niyang si Rhea Jane ay laging nakasuporta sa kanyang kapatid para hindi ito panghinaan ng loob. Yung pagtsatsaga niya po, yung pagsisikap niya, kasi nakikita po namin sa araw-araw. Kumbaga, nagbunga po yung niya. Nakapagtapos po siya, nakakapunta po siya ng ibang bansa. Nandito lang po kami sa kanya. Pag may kailangan po siya, nandito lang po kami. Ang pagsisikap at talino ni Rohel, na kung dati ay pamilya niya lang ang nakakakita, ngayon pang worldwide na rin. Bukod sa pagpunta sa mga sikat na destinasyon, nagagawa pa rin ni Rohel na makipagpalitan ng ideya sa mga kasama niya sa iba't ibang panig ng mundo upang lumawak pa ang kanilang pananaw sa paglutas sa mga bagay-bagay. Ang husay, di ba? Subalit, paano nga ba niya nagawa na makapag-travel ng libre? Sa murang edad, nakapag-travel na si Rohel sa iba't ibang panig ng mundo. At hindi lang basta travel, dahil ang lahat ng ito ay all expenses paid o libre. Paano niya ito nagawa? Tulad ng mga tipikal na pamilyang Pilipino,
Paminsan-minsan, kinakapos din daw si Rohel sa pinansyal. Kaya kapag usapang travel, hindi raw nila ito priority. Kaya itong si Rohel, kinailangan lakasan ng loob at tumiskarte kung paano makakamit ang kanyang mga pangarap sa buhay. Kung ilalarawan ko po yung sarili ko or yung buong buhay ko po into words or into one word, that word would be grit po. When we say grit, yun po yung combination ng perseverance and hard work. So I think yung two factors po na yun, yung perseverance and hard work, talagang in-embody ko po siya sa lahat ng bagay na ginagawa ko. Kaya nagiging committed din po ako dun sa mga nakikita ko pong opportunities na pwede pong may ihatid po. Ang hilig ni Rohel sa geography ang nagbukas daw sa kanya ng pintuan para makapag-travel sa iba't ibang bansa. Since bata pa lang po, like love na love ko na po yung geography books and atlas books, and nagkakabisa rin po ako ng mga capitals, ng mga cities ng bawat bansa, and then yung culture na meron sila. And from that point on po, parang ginawa ko yung best ko po na makahanap ng mga opportunities sa labas ng bansa through online searching po. So nagsa-search po ako sa Facebook ng, for instance, ASEAN opportunities, fully funded opportunities. And from there po, doon ko po natuklasan na may mga ganun palang programa na pwede kang makakapag-travel for free. Ilan sa mga fully funded events na napuntahan ni Rohel ay ang Asia Pacific Regional Internet Governance Forum sa Taiwan, Asian Young Leaders Program sa Indonesia, at Asia Youth International Model sa Malaysia, kung saan marami rin siyang naging kaibigan. At sa mga nabuong relasyon ni Rohel sa mga nakakasama niya mula sa iba't ibang bansa, hindi makaila na siya ay naging isang magandang ehemplo at inspirasyon sa mga ito. Remain humble and passionate individual in pursuing your aspirations. Your consistency in empowering youth in ASEAN, especially in the Philippines, is truly commendable. Keep striving for excellence, continue inspiring those around you, and never stop making a positive impact. You are such an amazing friend, a brilliant mind, and an endless inspiration to me. I feel very grateful for our friendship and all the unforgettable memories we have made. Ang mensahe nila Ahmad at Helen ay patunay lamang na ang libreng pagpopondo kay Rohel na makapag-travel sa iba't ibang bansa ay hindi nasasayang dahil tinataas niya rin ang bandera ng ating bansa sa pamamagitan ng kabutihan. At ngayon nga ay muling naghahanda si Rohel upang lumipad papuntang Japan at Europe. Before planning the trip, na kailangan natin i-consider yung budget, travel date natin kung kailan tayo mag-travel, at yung itinerary o yung destination na gusto natin puntahan. Dahil na rin sa karanasan ni Romel Delfino bilang travel agency owner, nagbigay siya ng kunting paalala sa mga common mistakes ng first-time travelers. Common mistake for first-time traveler is wala silang mga on-the-spot planning. So, pag on-the-spot planning, doon nagkakaroon ng problem or magkakaroon ng encounter na problema kasi hindi na-check kung ano yung gustong puntahan, hindi na check kung ano yung travel date, at hindi rin na-check kung magkano yung budget nila for travel. Kailangan natin i-consider yung budget kasi again, ibang bansa yung pupuntahan. So, iba-ibang currency yung kailangan natin doon. Sometimes may dollar din, sometimes iba yung pera na involved dito. Sa ngayon, nakafocus na ulit si Rohel sa kanyang papalapit na event sa Japan at Europe. Pagkatapos, ay plano niya na rin na pag-ipunan at isamang pamilya sa Taiwan para sa isang masayang banding. Sa bawat paglalakbay ni Rohel, hindi lang mga destinasyon ang mahalaga, kundi pati na rin ang kanyang advokasya na ipagmalaki ang ating bansa. Maganda na pupunta ka sa programa, alam mo yung advocacy. Ika nga nila, the best things in life are free. Ngunit, hindi ibig sabihin na maghihintay na lang tayo ng grasya. Kailangan, kilos-kilos din mga kapatid. Kagaya na lang ni Rohel. Bagamat libre ang kanyang travel,
nagsikap siya para paabot ang kanyang pangarap na makapag-around the world. Ano man ang inyong pangarap, kaya nyo yan. Basta may kaakibat na pagsisikap at diskarte. Hanggang sa susunod na linggo, ako po si Rafi Tulfo, ang kapatid mo.